Ilang oras lamang matapos, mapabalitang naaresto ang DDS retired general na si Romeo Poquis. Tila nagpanik sa takot ang dating Ilocos Governor at Duterte crony na si Luis Chavit Singson at agad nagpatawag ng emergency press conference. Ginagamit lang po ang mga pulis at military para huliin who is against them. Kung sino man ang pumunta sa kanila, tinatakot nila, kinukulong. Yep, ang nakikita nyong emergency press conference sa inyong screen ay mula mismo sa live stream ng SMNI, ang network na pag-aari ng disgraced at jailed cult leader at kamangkanor ni Digongyo na si Apollo Quiboloy. Kaya kinulong na hinaresto si General Poquis dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang bawalan lahat ang magsalita. Sila lang ang tama, ang gusto nila. Ang pagnanakaw ng kapanambayan, sila ang nanghuhuli sa lahat. Ito lang example, dalawa, si Diskaya, nagsasabi ng totoo. Sa naturang press conference, si Chavit na naging bilyonaryo dahil sa gobyerno ay nagsabing umano'y tinatakot at hinuhuli ang mga kritiko ng administrasyon. Si Saldico, importanteng witness yan, sinasuhan kagad. Kung mapatay yan, wala lang witness. Dapat kailangan natin si Saldico and Sara Diskaya para mag-witness sa lahat ng mga kaso. Pero hindi na rin tayo magtataka sa pagiging walang alam ni Chavit dahil tila hindi niya batid na may umiiral na batas laban sa inciting to sedition at lalong hindi exempted dito ang mga DDS. Huwag po tayo matakot mga kababayan, kundi wala na mangyayari sa ating bansa. Anong sinasabi nilang 500? Hindi na magkasya ang gastusin ng 500 sa isang araw-araw. Nagbigay yata sila 500. Hindi na po magkasya ang 500 na pagpakain ng ating pamilya sa isang araw. Siguro, baka gusto nila mag-declare martial law. Kung mag-declare sila martial law, hindi napapayag ang taong bayan. Thank you, Manong. Ibig sabihin, kasabot ng mga sundalo. And I'm still hoping sa one time, big time rally, I'm still hoping mga uniform men sasama yung mga iba. Maski maliliit. Kaya yung mga pulis na utusan, nahaharang sa mga pupunta sa Malacanang, huwag niyo pong harangin dahil ninakaw na ang kontribusyon niyo. Yung mga PhilHealth, ninakaw na para may nakawin lang. Saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha si Chavit na isang alleged DDS financier ng kudeta laban sa PBBM administration at kilalang alleged magnanakaw sa Ilocos Sur para isipin niyang influential pa rin siya? Isinuka na nga siya ng mga protester noong umehpal siya sa isang rally sa EDSA. Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Kadiri! Kadiri! Kadiri ang kuramo! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ano sa tingin nyo? Panic mode na ba si Mang Kanor ng Ilocos Sur at batid niyang siya na ang next in line na Mabartolina? Tinanggal for the first time ever in the history of the Philippines. PhilHealth, zero. Ninakaw. Kinuha para sinamang ninakaw. Left and right ang pamimigay nila ng pera. Ang liwanag na yun. Harap-harapan, bastusan na. Hindi naman tayo papayag na Pilipino, gano'n na lang gagawin sa atin. Mga kababayan, lalaban po tayo. And I'm sure, kagaya sinabi ko, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon dahil nasa ating katotohanan. So yan ang ebidensya na kalukuhan ng mga projects sa Ilocos Norte. The hometown of the President. So it happened all over the country. Example na lang sa bayan niya mismo, kaya ginawa na lahat. Kaya naglakas loob din yung mga engineers na gumawa dahil utos sa kanila para makapag-produce ng pera. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Ang magde-decide yung religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa.
tatawagin ko lahat at tawagan nyo na rin ako, mag-iusap ako na sila mag-decide ng date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama ang kabataan dito dahil ninakaw na ang future ang kabataan. And I remember very well yung sinabi ng national hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan, ang kinabukasan ng ating bansa. Yun ang sabi ng Rizal. Ito po ba ay para bumaba siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos yung mga investigasyon? Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, wag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman o strongman of Libya, si Gaddafi. Ano nangyari sa kanya? Taong bayan humuli, pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa niyong kalukuhan.